Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explain PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pinaka-nakakatakot na twist ay ito. Paano kung si Thea ay hindi lamang isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa, kundi isang manipulatibong puwersa na tahimik na sumisira sa pamilya? Sa loob ng Turampo Mansion, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay katahimikan na naghihintay sumabog. Bawat dingding ay nakarinig na ng sigaw, luha, at mga salitang hindi na mababawi. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Thea. Nakakatakot si Thea. Ngunit ang kanyang takot ay hindi sa sigaw o suntok. Ito ay nasa kakayahan niyang ngumiti habang unti-unting dinudurog ang pamilya. Kapag kaharap si Edward, siya'y mahina, umiiyak. Ngunit kapag kaharap si Marge, ibang anyo ang lumilitaw, nakakakilabot, hanggang si Greg ay nagsimulang matakot sa kanya. Bago pa man ang insidente sa swimming pool, tumindi na ang tensyon. Hinarap ni Thea si Greg tungkol sa ari-arian. At dito lumitaw ang kakaiba. Bakit ganoon siya kadesperado sa kayamanan? Bakit hindi pamilya ang iniisip, kundi mana, kontrol, kapangyarihan? Kaya't lumitaw ang tanong, mahal ba talaga ni Thea si Edward? O ang kanyang apelyido lamang? Paulit-ulit na binalaan ni Regina si Marge tungkol kay Thea. Para bang matagal na niyang alam kung hanggang saan kayang pumunta ng babaeng ito. Ngunit si Marge ay nanatiling kalmado. Masyadong kalmado. Para bang alam niyang may mas malaking laban na darating. Nang yakapin ni Greg si Marge, malinaw ang kanyang pagod. Isipin mo, isang ama na nakikitang unti-unting guguho ang pamilya dahil sa pera. Ngunit ilang segundo lang, dumating si Thea at nagbago ang hangin. Nagngit-ngit si Thea. Hindi lamang galit, kundi sugatan ang kanyang pride nang makita si Greg na nagbibigay halaga kay Marge. Kaya't inakusahan niya si Marge na inaagaw ang atensyon ni Edward at Greg. Ngunit isipin mo, ang mga taong takot mawala ng lugar ay madalas may mas malalim na motibo. Nanatiling tahimik si Marge at lalo itong nagpasiklab ng galit ni Thea. Sapagkat ang katahimikan ay mas nakakapagpagalit kaysa sa sigaw. At bigla niyang itinulak si Marge sa swimming pool. Hindi ito ordinaryong away. Hindi ito biglaang emosyon. Ito ay kadiliman, matagal na galit. Ngunit nakakagulat, hindi sumuko si Marge. Hinila niya si Thea pababa sa tubig. At doon lumitaw ang tunay na bangungot. Paulit-ulit na sinubukan ni Thea na lunurin si Marge. Para bang gusto niya itong tuluyang burahin. Sumigaw si Greg, humingi ng tulong. Ngunit ang pinakamasakit, hindi na niya mapigilan ang babaeng minsan niyang tinanggap sa pamilya. At sa sandaling iyon, nakita ni Edward ang tunay na anyo ni Thea. Wala nang lambing, wala nang luha. Isang babaeng handang pumatay para sa selos at pera. Tumalon si Edward sa tubig. Ang mga sigaw ni Greg ay umalingaw-ngaw at sa mga mata ni Edward ay malinaw ang pagkawasa. Hindi lamang galit, hindi lamang desperasyon, may bahagi pa rin sa kanya na gustong maniwala na may kabutihan si Thea. Ngunit sa eksenang iyon, tuluyang nabasag ang huling pag-asa. At binigkas niya ang salitang kinatatakutan ni Thea. Divorce. Ngunit nakakatakot, mas natakot si Thea na mawala ang koneksyon sa pamilya Turampo kaysa sa pagkawala ni Edward mismo. Hindi niya unang pinrotektahan ang kanyang pag-ibig. Sa halip, siya'y lumuhod, umiyak, nagmakaawa, at ginamit pa ang kanilang anak na si Ashley. Manipulasyon ba ito o desperadong pagtatangka ng isang babaeng alam na nawawala na ang lahat? Ginagawa ko ito para kay Ashley.
Ngunit totoo ba iyon, Thea? Totoo ba iyon? Kung para talaga sa kanyang anak, bakit mas pinahalagahan niya ang kayamanan kaysa kapayapaan ng pamilya? Sa kanyang mga mata ay may ibang takot, hindi ang mawala ng asawa, kundi ang bumalik sa wala. At ang takot na iyon ang lalo pang nagpasiklab ng galit ni Edward. Itinaboy niya si Thea palabas ng mansion at malinaw na sinabi, kung si Greg ay masaktan pa, hindi niya kailanman patatawarin si Thea. Ngunit ang nakakatakot, hindi sumuko si Thea. Sapagkat ang mga sakim ay bihirang bumitaw. Muli niyang ginamit si Ashley upang kausapin si Edward. At dito lumitaw ang tanong, anong uri ng ina ang gagamit ng sariling anak upang protektahan ang kanyang interes? Marahil si Ashley mismo ay hindi alam na siya'y nagiging pawn sa laro ng kanyang ina. At sa gitna ng unos ng emosyon, unti-unting lumitaw ang mas malaking lihim, ang tunay na kalagayan ng kayamanan ng pamilya Turampo. Kung iisipin mo, dito nagsisimula ang pinakamalaking tanong, sino ang tunay na halimaw sa pamilya? Ang lantad na nagngangalit o ang tahimik na gumagamit ng luha at bata bilang sandata? Narito ang pinakadelikadong yugto ng kuwento ng Turampo family. Ang sandaling tuluyang nabasag ang maskara ni Thea. Nang desperado siyang humarap kay Aldrin upang malaman kung gaano pa ang maaari niyang makuha, isang simpleng linya ang pumunit sa kanya. Wala kang karapatan. Isang linya na parang sampal sa kanyang pagkatao. Sapagkat sa unang pagkakataon, may nagsabi ng katotohanan. Hindi siya tunay na bahagi ng pamilyang pilit niyang kinokontrol. Dito siya umuwi, sugatan, ngunit hindi natalo. At iyon ang nakakatakot, sapagkat ang mga taong nawala ng respeto ngunit hindi ng obsesyon ay kayang gumawa ng mas madidilim na bagay. Kaya't lumitaw ang tanong, hanggang saan kayang pumunta ni Thea upang makuha ang kanyang bahagi? At mas malalim pa, bakit tila may tinatago si Greg tungkol sa yaman ng pamilya? Mapapansin kung paano umalis si Thea. Walang sigaw, walang basag na gamit. At iyon ang mas nakakatakot. Sapagkat ang tunay na talunan ay maingay, ngunit ang may plano pa ay nananatiling tahimik. Sa kanyang mga mata, wala nang luha ng pagkakasala, kundi galit na unti-unting nagiging paghihiganti. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, paano nila ako itinapon, gayong ibinigay ko ang lahat? Ngunit totoo ba, Thea? O bawat kilos ng pagmamahal ay may kapalit na presyo? Samantala, abala si Edward sa pag-aalala kay Greg, habang si Thea ay nag-iisip ng ibang laban. Mana, ari-arian, kontrol. Nakakalungkot, ang katawan ni Greg ay unti-unti nang bumibigay, ngunit ang mga nasa paligid niya ay hinahati na ang kanyang kayamanan sa kanilang isipan. Sa kanyang mga mata, malinaw ang pagod. Tahimik siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan, para bang tinatanong ang sarili, saan siya nagkulang bilang ama? Ang pamilyang itinayo niya ay ngayon nagigiba dahil sa pera. At dito, lumitaw ang mas nakakatakot na posibilidad. Marahil matagal nang nakilala ni Greg ang tunay na anyo ni Thea. Marahil nanahimik lamang siya para kay Edward. Sapagkat madalas, ang katahimikan ng matatanda ay hindi kahinaan, kundi sakripisyo. Samantala, si Marge ay nanatiling kakaibang kalmado matapos ang insidente sa pool. Walang sigaw, walang paghihiganti, walang demanda. At dito lumitaw ang takot, sapagkat ang mga nananatiling pigil ay madalas may hawak na pinakamalakas na sandata. Tuluyang nawala ang tiwala ni Edward kay Thea. Ngunit ang masakit, mahal pa rin niya ito. Kita sa kanyang mga mata, sa paraan ng pag-iwas niya sa usapin ng diborsyo. Kahit ilang pagkakamali ni Thea, may bahagi pa rin kay Edward na umaasang magbabago siya. Ngunit ang tanong, kaya bang magbago ng isang taong palaging ginagamit ang iba para sa sariling kagustuhan? At dito pumasok si Ashley. Ang batang walang alam, ngunit ginagamit ni Thea upang muling makuha ang kontrol kay Edward. Mabigat ang eksenang iyon. Habang kausap ni Ashley ang kanyang ama,
Malinaw ang sakit sa mukha ni Edward, sapagkat ang diborsyo ay hindi lamang pagkawala ng asawa, kundi pagkawasak ng imahe ng pamilya. Ngunit si Thea ay tila hindi nakakaunawa. Para sa kanya, ang sentro ng relasyon ay hindi pag-ibig, kundi seguridad, estado, at kayamanan. At dito lumitaw ang pinakanakakatakot na anyo, sapagkat kahit sa kanyang mga luha, minsan kumikislap ang kanyang mga mata na para bang may bagong plano. Malinaw, hindi pa tapos si Thea. Ang babaeng nagtangkang lunurin si Marge sa harap ni Greg ay hindi basta-basta uurong. Samantala, tahimik na kumikilos si Aldrin. Sinabi niyang, wala kang karapatan kay Thea. Ngunit sa kanyang mga mata ay may hindi nasabi. Bakit siya nanahimik? Ano ang alam niya? At bakit tila ang tunay na estado ng kayamanan ng pamilya ay itinatago kay Thea? Isipin mo, paano kung wala ng malaking yaman na natitira? Paano kung matagal nang itinago ni Greg ang tunay na kalagayan ng negosyo? Kung ganoon, lahat ng pakikipaglaban ni Thea ay para sa isang pamana na unti-unti nang naglalaho. At nang makita si Thea na umuuwi mag-isa, hindi siya mukhang basag, kundi galit. At ang mga taong nawalan at nagngit-ngit ay nagiging mas mapanganib. Sa kanyang isip, nag-aalab ang apoy ng paghihiganti. May dapat bumagsak, may dapat magdusa. At ang pinakamadaling target? Si Marge. Sapagkat mula nang dumating si Marge, unti-unting gumuho ang kontrol ni Thea. Ngunit marahil mali ang akala ni Thea. Marahil, matagal nang nakilala ni Edward ang kanyang tunay na anyo. At marahil, ang insidente sa pool ay hindi ang unang beses. Ang takot ni Greg ay kakaiba rin. Hindi lamang takot sa iskandalo, kundi takot na para bang may nakita na siyang nais kalimutan. Kung ganoon, ano pa ang kayang gawin ni Thea kapag tuluyang nawala sa kanya ang lahat? At dito nananatiling tanong, mahal ba talaga ni Thea si Edward o ginagamit lamang niya ang kayamanan ng Turampo family? At kung siya'y muling bumalik sa mansion, sino ang unang babagsak? Si Marge, si Greg, o si Edward mismo? Ang nakakatakot na kaisipan. Marahil hindi pa natin nakikita ang tunay na mukha ni Thea. At kapag ito'y tuluyang lumitaw, baka wala nang makapigil sa pagbagsak ng buong pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.